Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. Panibagong araw, panibagong online loan application na naman ang ating re-reviewin. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito na ba ang magiging solusyon sa pera problema natin. December na nga, kaya ayan na naman ang mga inaasahan nating bayarin. At kahit tayo ay may 13th month pay ngayong December, ay siguradong kukulangin pa rin yan dahil isa ang December sa mga buwan na magastos talaga tayo. Kaya naman, alam na alam ko na isa ang online loan application sa balak nating pag-utangan. Pero bago tayo dumako sa usaping utangan is, kung gusto mong manalo ng instant GCash giveaway is, i-like lang ang video at mag-comment dahil sa comment section ko i-check at titingnan kung sino ba ang maswerteng mapipili. At dahil December na, kagaya ng palaging sinasabi sa inyo, magkakaroon tayo ng Panoche Buena package sa maswerteng mapipili. Nanonood ka lang, may chance ka pang manalo ng instant cash at ngayong December ay ang ating Panoche Buena package. Kaya kung ang pinoproblema mo ay ang pang Noche Buena mo, naku, mag-comment ka na dyan sa comment section ng ating video at baka ikaw na ang maswerteng mapili. At balikan na nga natin ang online loan application na i-review natin ngayong araw. Ano bang chine-check natin para malaman natin at masabi nating legit ang isang online loan application? Siyempre, unang-una na dyan, kung magkano yung ibinibigay niyang credit limit. Tapos, siyempre, kasama din dyan kung may interest ba at kung magkano yung mababawas na yan, kung walang interest na sinasabi nila, ano ba yung mga mababawas, at syempre kung gaano ba kahaba yung kanyang loan term. At kung ikaw nga ay bago pa lang sa mga online loan application at bago ka pa lang magta-try, ay siguraduhin mong ilimit lang sa 3 hanggang 5 contacts ang nasa phone book ng iyong cellphone para at least kung mag-message man yung mga agent ng OLA, ay hindi lahat masenda ng messages yung nasa phone book ng cellphone mo. Napakahirap nga magtiwala sa ngayon, napakahirap magbigay ng ating personal information, kaya tama ang ginagawa mo na nanonood ka muna ng ganitong klase ng review para at least bago mo subukan, bago mo itry at bago mo ibigay yung personal information, ay nakasisiguro ka munang legit ang online loan application na balak mong pag-utangan. At ngayong araw nga, itong online loan application na i-review natin ay pwede daw tayong mag-loan ng up to 60,000 pesos. At pwede kang mag-loan basta't ikaw ay 18 years old and above at isang Filipino citizen. Itong online loan application na ito ay mada-download sa Google Play Store at ito ay si B+ Pera Mabilis Cash Loan. So alamin natin kung si B+ na ba ang makatutulong sa atin sa oras ng ating kagipitan. Mabilis daw itong si B+, so titignan natin kung mabilis ba itong mag-approve o mabilis pala tayong i-reject. So, si V+ is under ng Philippine Vastness Lending Corporation at ngayon ay may 4.8 na rating. So, mataas yan, pero syempre, wag muna tayong masyadong magpapaniwala sa mga ratings na yan. Mas mainam pa rin talaga na panoorin muna natin yung video hanggang dulo para at least malaman talaga natin kung legit ba talaga siya. At kagandahan pa nga dito kay B+, ipinapakita niya sa kanyang ads na siya daw ay installment repayment. And syempre kapag tayo ay nangungutang, isa nga yan sa kinukonsider natin kung installment ba to at hindi siya buong babayaran din agad. And alam kong gusto nyo na nga malaman kung talagang ano bang ino-offer na ito ni B+, kaya wag na natin patagalin pa. So dito nga ang bumungad sa akin agad-agad yung kanyang privacy statement at gusto niyang ma-access or nanghihingi siya ng permission to access our camera, memory access, and kasama din yung location. So, i-click lang natin yung agree dito dahil hindi naman tayo makakapag-proceed sa susunod na step kung hindi natin i-click yung agree. At dito nga sa kanyang homepage, pwede daw tayo mag-loan ng up to 50,000 pesos. Sa ads niya, hanggang 60,000 pero dito sa homepage niya ay hanggang 50,000 pesos. At meron siyang loan term na 121 days na merong interest rate na 0.05% per day. At i-click na agad natin dyan yung apply. At dito nga may nag-pop up agad dito na new product launch, loan amount double. So na-double daw yung ating amount na pwedeng mag-loan. So tignan nga natin. And dito nga para tayo ay makapag-register, syempre kailangan nating ilagay yung ating phone number para sila ay makapag-send ng verification code. At ito nga si V+, ito yung mga kailangan natin i-provide ng information sa kanya. Syempre,
Kagaya lang din ibang online loan application, hindi mawawala dyan ang ID or yung authentication, ID authentication. Kasama din ang personal information, work information. Syempre, hindi mawawala dyan ang contact reference at kung saan natin marireceive yung amount na niloan natin. Kung ito ba ay through bank or e-wallet. At ang mga ID na pwede dito kay V Plus ay ang mga sumusunod. Pwede ang SSS, GSIS, Pag-ibig, Driver's License, PRC, National ID at TIN ID. At kapag ka nakapili ka na nga ng ID dyan is pipicturean mo lang yung harap ng ID mo and then facial verification agad para ma-check kung ikaw ba talaga yung naglo-loan or nagamit lang yung ID mo para ipang-loan. And sa personal information naman, syempre nandyan ang complete address natin. Kasama din ang marital status kung married ba or single. Kasama din dyan ang number of children. Kung wala naman, 0 lang ilagay mo. Kasali din ang email address. Dapat siguraduhin na active at nakaka-receive ng mga messages. Sa work information naman, nandiyan ang company name, kung saan ka ba nagtatrabaho, company address, company phone number. Lagi lang tayo mag-iingat kung pwede hindi na ibigay yung ating company phone number. Maglagay na lang tayo ng ibang phone number pa natin dyan kasi baka pati ang trabaho mo ay maapektuhan once na tumawag na yung mga agent ng OLA. And kasama din dyan ang salary, kung magkano ba ang monthly salary mo. Siyempre, dyan sila nagbabase kung magkano ba ang i-approve nilang loan sa atin. And then, yung payday tuwing kailan ka sumasahod. So, hindi naman kailangan magbigay pa dito ng ibang information or yung ibang pang documents or na kailangan ibigay kagaya ng payslip. So, itong OLA na ito, hindi naman nagre-require ng gano'n. At sa contact reference naman, dito kailangan natin magbigay ng 5 contact reference. So, pakaisipin natin maigi kung sino bang ilalagay natin kasi once na hindi tayo makontak ng mga agent ng OLA, etong mga inilagay nating contact reference ang susunod nilang tatawagan. Mas mainam nga na kapamilya na lang natin or close friend na lang natin para at least may tumawag man sa kanila is alam nila na ginamit natin sila as contact reference. Dito nga is kailangan nating ilagay yung contact number at syempre yung pangalan ng ilalagay nating contact reference. And sa disbursement method naman kung saan pa natin marireceive yung niloan natin is pwede dito ang GCash, Paymaya, GrabPay, Shopee at OmniPay. So pwede rin naman through bank. So syempre ang madalas na ginagamit ko lang naman dito is GCash. And after mo nga niyang mailagay yung disbursement method na gusto mo, is dito na agad tayo sa pinakahihintay nating part ng ating review. Syempre yung ating loan details kung tayo ba ay na-approve o hindi. And dito nga kay V Plus, hindi 60,000, hindi 50,000 ang ibinigay niya sa ating credit limit, kung hindi 2,000 pesos. So madalas naman para sa first time user, ang ipinapaloan talaga is 2,000 pesos. Madalas sa mga online loan application yan. Titignan na lang natin kung kagaya lang din ba siya ng ibang online loan application na kailangan nating bayaran agad at magkano ba yung makakaltas. And yung 2,000 na yun ay hindi natin buong marireceive dahil 0 ang kanyang interest pero yung service fee niya ay 760 pesos. Ang amount na marireceive natin ay 1,240 pesos dun sa 2,000 na niloan natin. At after 7 days nga ay babayaran na natin yung buong 1,980 pesos. So makahati siya sa dalawa pero yung 20 pesos ay ma-waive na once na nabayaran natin on time yung 1,980 pesos. And dito nga, meron silang higher credit limit na maaring ma-unlock once na nakapagbayad tayo ng maayos dun sa unang loan natin. So, pwedeng mas tumaas yan ng 4,000, 6,000, up to 9,000 pesos. Siyempre, sa mga online loan application, ang kagandahan lang din, may chance na tumaas yung credit limit once na maayos tayo nakapagbayad dun sa inutang natin sa kanila. So, ayun nga yung kabuuang loan details nitong si V Plus at na ino-offer niya para sa first-time user. At syempre, huwag nang kalimutang i-like at mag-comment dyan sa ating comment section para sa chansang mapili para sa ating pag-GCash giveaway at ngayong December para sa ating
Panoche Buena package. At hanggang dito na lang muna ang ating review ngayong araw. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!